Pag-usapan po natin ngayon itong mga bayarang DDS vlogger mo. Eto na. Panoorin po natin to. Oh my God, BBM, of course. Mahirap maging ang presidente natin, adik. Tingnan mo nangyayari. Sabi ng tatay niya, pag hindi daw siya papayag na maging presidente ang anak niya kung hindi nag-aral ng law. Alam mo, tumanda kang tanga, lutang, inutil, bobo. Diba? Lahat na, nasa iyo na. Sinalo mo lahat ng katangahan, kabubuhan. Lahat nasa iyo na. Adik daw po ang ating Pangulo, paulit-ulit. Yun na yung binabato niyo. Wala na, nasagot na natin yan eh. Alam nyo, kahit paanong sigaw nyo dyan, magsama-sama pa kayo, kahit maghubad pa kayo dyan, na sumigaw kayo, na sabihin nyo, ang Pangulo ay adik, eh wala pa rin makikinig sa inyo. Dahil mga fake news naman talaga kayo. Diba? Gusto nyo yung i-condition yung utak ng mga Pilipino eh. Pero hindi nyo magawa-gawa. Paulit-ulit nyo nang sinasabi yung panis ng issue na yan. Panis na yan eh. Wala bang bago dyan? Ha? Tanong ko lang, wala bang bago dyan, tanda? Kung sino man po yung nanay nito, ayan, nagpakatanga po. Kailangan daw po mag-resign ng Pangulo kasi adik. Ayan, nagpakatanga. Kumain po ng tae. Kinain po yung tae ng mga Duterte. Hindi. Si ano pala? Duterte tuloy. Tae ni Amy Marcos. At tae ni Harry Roque. Maliwanag yan ha. Tae ni Harry Roque. Ito na. Syempre, bago tayo magtuloy-tuloy, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Ayan ha. May TikTok, may Facebook po tayo. Ayan ha, sama-sama po tayo dyan at magkita-kita po tayo. So, ito na. Simulan po natin yung ating reaction ngayon. Sino ang dapat mag-resign? BBM o BBM. Sara? BBM. Si Sara, hanggang ngayon, kahit na yung budget niya kinakat. Paano hindi ikakat? Kung ikaw naman hindi ka nagtatrabaho ng maayos, diba? Dapat daw mag-resign si PBBM kasi si Sara Duterte daw kinakat yung budget. Tingnan mo ngayon, naaprubahan na yung 800 million, mahigit, na budget ng OVP. Nung naaprubahan, lumipad agad ang dahig. Ano ba yun? Ano yan? Diba? Lalo na December na. Dapat busy ka sa panahon na to. Saan ka na busy? Inuna ba naman yung pamilya? Diba? Bayan muna bago pamilya. Diba? Diba may kasabihang ganun? Bayan muna bago pamilya. Mabuti nga kinakat yung yung budget. Diba? Kasi hindi naman magtatrabaho ng matino yan eh. Ay naku, wag nga ako. Tuloy natin. Katrabaho pa rin siya, pinagkakasya niya yung... Tanga! Katrabaho pa rin siya. Anong tinatrabaho? Sige nga, yung manira sa gobyerno. Bigyan mo ako ng mga project na ginawa ni Sara Duterte. Bigyan mo ako ng 5. Bigyan mo ako ng 5. Ako may alam ako. Number 1 project, palipad ng eroplano. Travel. Unang proyekto yan ni Sara Duterte. Pangalawa, manira ng gobyerno. Pangatlo, kumain sa mga masasarap na pagkain. Pang-apat, party-party. Pa-resort lang. Panlima, manood ng concert. Yun ang mga project ni Sara Duterte. Diba? Mabuti pa ako, alam ko yung mga project ni Sara Duterte. Kayo, alam nyo ba? Hindi nyo alam, no? Mga bobo kasi kayo. Mabuti pa si Bullpoint man, alam na alam kung ano yung mga project na yun. Nibigay sa kanyang budget. Si BBM, malaki-laki ng budget eh. Wala tayong nakikita. Wala akong nakikita, may pabahay si Pangulo, may walang gutom kitchen. Ano pa? Tinulungan yung mga magsasaka, namigay ng mga traktor, mga mangisda, tinulungan. Ano pa yon? Marami pang iba. Wala daw pong project si PBBM. Kasi bubo ka. Diba? Tumanda kang inutil, tanga. Ako hindi pa ako matanda. Pero marami akong alam.
ikaw, tumanda ka, mamamatay ka na lang, tatanga-tanga ka pa. Of course, si BBM, for sure, BBM. Siyempre naman, BBM, hindi, yun na nga ang sinasabi na hindi siya magre-resign. Mm. Pero, sabi nga ni Amy Marcos, Kain tayo ka rin. Masarap ba yung tayo ni Amy? Masarap ba yung tayo ni Amy? Anong flavor? Anong flavor? Pasintabi po sa mga kumakain na. Senator Amy, na umuwi na kayo, please, sumama ka na sa ate mo. Bakit sasama sa ate? Si PBBM. Ibangag yung ate niya eh. Diba? Bangag yung ate niya. Nag-iisip ka ba? Oh my God, BBM, of course! Mahirap maging ang presidente natin, adik. Adik daw po ang presidente natin ha. Walang preno si Tanda. Lola niyo walang preno. Adik daw talaga yung ating Pangulo. Pero hindi nila mapatunayan yun. Pero, yung issue na yan, gas-gas na yan eh. Palagi pa rin nilang ginagamit sa gobyernong ito. Diba? Pero, alam mo, kung talagang totoong adik yung Pangulo, yung Amerika gagalaw yan. Si Donald Trump ayaw ng adik. Diba? Kaya nga si Digong hindi pinapansin ni Donald Trump noon dahil bangag si Digong. Hindi pinapansin, di ba? Dahil bangag po si Digong. Unang-una, umamin na si Digong, nagmamariwana daw. Di ba? So, sino ba? Sino ba yung papansin sa totoong bangag? Sa totoong adik? Kasi kung adik yung Pangulo, buong bansa sana, magkakaisa, hindi tutulungan yung Pilipinas. Di ba? Pero bakit ang Amerika tumulong? Iba't ibang bansa tumutulong sa Pilipinas ngayon. Kasi mapapagkatiwalaan po at disente po yung ating Pangulo. Yun yung totoo dyan. Pero si Digong bangag. Tingnan mo nangyayari. Sabi ng tatay niya, hindi daw siya papayag na maging presidente ang anak niya kung hindi nag-aral ng law, hindi nakapagtapos ng law. Kasi Bakit? Ano ba yan yung tumakbo dyan, ng mga kaalyado ni Digong? Bakit sinusuportahan nyo kahit hindi lawyer yan? Ha? Marisa Sunakawa Mix TV, salamat po sa iyong pakulay. Yung iba dyan na hindi lawyer. Si Padilla, Ruben Padilla. 'Di ba? Lawyer ba yan? Hindi naman, 'di ba? Bakit sinuportahan niyo? Bakit sinusuportahan niyo si Ruben Padilla? Bobo naman yan, hindi naman lawyer yan. 'Di ba? Tanong ko lang naman. So, ibig sabihin, pag hindi lawyer, hindi nyo suportado, edi ilaglag nyo si Ruben Padilla. Diba? paano niya patatakbuhin ng Pilipinas kung hindi siya lawyer? Bubo ka ba? May pa ba yung Pilipinas na para tumakbo? Magiging piluso ko lang ako, ha? Tanga! Ikaw pala yung adik. Bakit mo papatakbuhin yung Pilipinas? Bakit mo gagawin yun? Huwag mong gagawin yan. Delikado pag tumakbo yung Pilipinas. Lilindol! Ay, grabe. Anong gagawin niya sa bansa kung hindi niya alam ang law? Anong gagawin ni Padilla dyan sa Senado kung hindi niya alam yun, lo? Totoo yung sinasabi ng tatay niya, kung nabubuhay yung tatay niya, ikahihiya siya, hindi papayag ang tatay niya maging presidente siya. Dahil sa kanya, yung ekonomiya ng Pilipinas nalugmok. Binaliktad mo naman, Tanda, pukin ang ina mo ka. Dahil kay Digong, sa dinami-daming naging presidente ng Pilipinas, kay Digong lang po talaga bumagsak yung ekonomiya po ng Pilipinas. Dahil sa COVID na yan. Ginamit, ang laki ng kinita nila sa COVID na yan eh. Diba? Kay Digong lang talaga bumagsak, kaya wag ako. Ha? Nalugmok ang bansa. Dahil dyan sa COVID na yan. Tanga. Bobo. Grabe, ang hirap mag-explain dito sa matandang bugok na to. Kayo, anong reaction nyo? Anong komento nyo dito? Sa matandang lalamunin na nga ng lupa. Tatanga-tanga pa rin. Comment down below at next topic po tayo. Syempre, may TikTok, Facebook tayo dyan, ha? Sana po inyong suportahan. Mag-like sa mga hindi pa nakapag-like dyan.